Okay, magandang hapon. Ito po, may gawa po tayo ngayong dryer. Ito po ay dryer namin. Sira po yung motor. So yan, binilan po ni Mrs. ng bagong motor. Ikabit ko na daw. So yung nakikita nyo na yan, yan yung sa color coding niya, yung sticker. So, lang naman yung susundin natin instruction. So, paano ba natin to papalitan? So, umpisa natin. Ayan, meron lang naman tornilyo yan doon sa takip. 2 tornilyo lang yon. Tapos sa ilalim may 4 na tornilyo, paikot yan para mabunot mo yung pinakailalim niya. So ayan, nakita po natin medyo nag-open na siya, naghiwalay na ng konti. Ngayon, kuha po kayo ng 8 tsaka 10mm na dip socket. Kung may T-range po, mas maganda na 8mm tsaka 10mm po. Pwede po yun gamitin. Kasi meron po yan dun sa pinaka-coupling niya, kasi direct couple po yan, yung mismong tab tsaka yung motor. Meron pong coupling yan dyan, tapos may tornilyo po yan na may nut na 8 tsaka 10mm. So ayan, nakikita po ninyo. Tinanggal ko lang po yun. Isang tornilyo lang po. Makikita nyo po yung dalawa, taas at baba. Ang gagawin nyo po, ang tatanggalin nyo lang yung sa ibaba. Tapos yung preno niya, yun, natanggalin mo para hindi sagabal. Kasi may cable yan doon sa may pinto niya para pag itinaas at ibinaba, magpipreno. So ayan, tinanggal ko na yung wiring. Kung nakikita nyo po, yan yung capacitor. Tapos tinanggal ko yung 3 tornilyo doon sa may pinaka sombrero niya, yun sa may pinaka plate niya doon sa brake. May 3 tornilyo lang yan sa ibabaw, tapos matatanggalin na. Tandaan nyo lang kung paano yung siya tinanggal, yung position. So ayan, nilagay ko doon. Tapos meron yung 3 tornilyo dito sa may pinaka base na nakatornilyo doon sa may spring. 3 lang naman yan. Madali lang siyang tanggalin. Kahit na may kalakalawang yan, pwede mong gamitin yan ng 6mm na socket. Matatanggal mo yan kasi combination naman siya. Screw, Phillips screw tsaka socket. Hexagonal. So yun, tinapon ko na yung lumang motor. Ay sira naman na yon. Tapos yan, ibabalik ko lang yung bagong bili nating motor. Ganun lang din, 3 tornilyo ulit doon sa ating base na nakatornilyo doon sa spring. Yung motor po, pwede nyo pong itabi yun kung ang hinayang po kayo. Kasi yung bushing naman nun, tsaka shafting, maayos pa. Bali yung rewind lang po nun ang sira. Kasi po, yung pagpaparewind, tsaka yung bibili po ng assembly na motor, konti lang po yung diferensya, kaya mas mabuting bumili na lang po ng isang set para sigurado po tayo na lahat ay bago. Yung po kasing winding nun ay aluminum, so hindi ko na po pinagtiyaga ang repairin kasi hindi naman mahirap po siyang repairin, sa totoo lang. Hindi po nahihinang yung winding niya, hindi katulad kapag copper. Madali siyang hinangin, kakaskasin lang, mahihinang mo na. So ayan, kung nakikita nyo, ganun lang din kung paano ko binaklas, ganun ko lang din siya ibabalik. Titingnan lang natin na dapat yung cable tatapat siya dun sa pinaka-butas dun sa likod, sa pinaka-access niya. Kahit hindi naman, kasi yung dating nakakabit na motor sa kanya, hindi sakto, pinuto lang yung plastic na guide dun sa may paa. Kaya nag-ubra. Pero yan, nung naibalik ko na yung original na motor, ayun, ayun na talaga yung posisyon ng kanyang plate. Tapos yan, tinapat ko lang yung shaft doon sa may coupling, tapos tinulak ko doon sa ibabaw para pumasok. Tapos, pwede ko nang higpitan yon. Pero dito, ang una kong ginawa, tinornilyo ko muna yung 4 na tornilyo doon sa pinaka-base. Para hindi siya maghiwalay. Kasi naghihiwalay siya kapag hindi mo tinornilyo agad. So, ayan yung ginawa kong diskarte. Inuna ko muna yung pinakatakip sa ilalim bago ko hinigpitan ulit yung 8mm na tornilyo dun sa may coupling natin at motor. So, ayan. Kung nakikita nyo, labas ko lahat yung wiring niya. Yung 2 po na yan na galing sa taas, galing po yan sa timer. Kasi itong kulay puti na wire na to na may tape na black, yan po yung mismong wire natin sa 220, yung ating mismong supply. So, yung blue, kinabit ko sa line 1. Kung nakikita nyo po, ayan po, meron na po sa screen natin. Yung blue sa line 1 po yun.
Tapos po yung green, itinap ko po sa capacitor. Kahit po dun sa black or dun sa red na wire dyan sa capacitor, pwede po siyang itap. Kahit alin po dyan, pwede magkabaligtad. Pero yung green po, wala po yung kasama. Kung nakikita po ninyo, yung green po na yan, solo po yan. Yan po ang walang kasama. Yan, kung nakikita nyo, yun yung una kong tinape. Kasi wala siyang kasama. Yan po yung sa capacitor. Tapos po yung gray, yun po yung pupunta doon sa isa pang wire ng capacitor na papunta naman po sa linya ng timer. Yan, kung nakikita po ninyo, kinabit ko po doon. Yung pong wire niya may marking naman doon sa color coding naman doon sa may mismong papunta sa saksakan natin. Kulay brown po. Yan. Tinape ko, tapos pinlastic ko po yun kasi pag nababasa po yan, nagkakaroon po ng ground yung ating dryer. Kaya yan, madalas po ganyan po yung ginagawa ko. Pinaplastic ko yung pinagtapan ko. Tapos yan, inangat ko yung takip para maipasok ko yung suksukan nung sa brake ng ating preno. Kaya lang, yung pinaka lining po ng brake natin, pudpud na. Kaya kahit ikinabit ko po siya, hindi na po siya magpepreno. So, ayan, tinesting na. Yung pong naririnig nyong kumakalantog, nakadikit po kasi dun sa pader. Kaya may kumakalantog. So, ayan, na-testing na po. Narayan na po yung mga stop toys. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe.